Kung nagtatrabaho ka araw-araw, sumasakay sa MRT o jeep, nag-o-overtime, at halos binubuhos ang oras mo sa trabaho, pero pagdating ng sahod, parang bula na biglang nawawala na lang. Hindi ka nag-iisa. Maraming Pinoy ang nakakaramdam ng ganito. Kahit gaano kalaki ang sahod, parang hindi sapat at laging may kulang. Ang masakit pa, dumadating yung araw ng sahod pero ilang araw lang, ubos agad at balik na naman sa utang o pangungutang. Kaya ang tanong, bakit kahit may trabaho ka, wala ka pa ring ipon? Ang sagot ay hindi lang dahil maliit ang sahod. Mas malalim ito kasi may mga dahilan na nakaugat sa mindset, lifestyle at diskarte natin sa pera. Kaya sa video na ito, pag-usapan natin ang 12 dahilan kung bakit maraming Pinoy ang hirap pa ring mag-ipon ng pera kahit may trabaho at paano mo ito pwedeng maiwasan. So ready ka na ba? Tara simulan na natin. Una, walang budget plan. Maraming empleyado ang kakatanggap lang ang sahod at pagkatapos ay ginagastos ito ayon sa trip nila. Wala silang breakdown kung magkano dapat ang mapupunta sa bills, pagkain, transportasyon at savings. Ang nangyayari, basta-basta na lang ang paggastos kaya mabilis maubos ang pera. Ang budget ay parang GPS. Kapag wala ka nito, parang nagdadrive ka ng walang direksyon. Pwedeng makarating ka sa pupuntahan pero mas malaki ang chance na maligaw ka. Kung may budget plan ka, alam mo kung saan pupunta ang bawat piso at may peace of mind ka kasi sigurado kang may natitira para sa savings. Hindi naman kailangan maging sobrang komplikado ang budget, pwedeng simple lang. Ilista mo lang lahat ng kinita mo at lahat ng dapat mong paggagastusan para malaman mo kung saan napupunta ang pera mo at para makapagtabi ka na rin para sa emergency fund mo. Pangalawa, lifestyle upgrade. Kadalasan, kapag may salary increase, sabay din tataasan ang gastos. Bili ng bagong cellphone, bagong sapatos, o mas madalas nang lumalabas para kumain sa restaurant. Ang tawag dito ay lifestyle inflation. Ang problema, kahit lumaki ang sahod mo, kung lumaki rin ang lifestyle o gastos mo, wala pa ring matitira para makapag-ipon ka. Ang mindset na, kaya ko na bumili kasi afford ko na ay delikado. Kung ang dagdag na kita ay gagamitin mo lang para sa dagdag na luho, hindi ka talaga makakaipon. Ang dapat mong gawin ay i-redirect ang dagdag sahod papunta sa savings o investments bago ka mag-upgrade ng lifestyle mo. Kasi kung hindi, parang wala ring nangyari. Lumaki nga ang sahod mo, pero pareho pa rin ang ending, walang natitira pa rin sa sahod. Ang pangatlo, pagiging breadwinner. Hindi lingid sa kaalaman ng marami na malaking porsyento ng mga Pinoy workers ang breadwinner ng pamilya. Sa kultura natin, normal na tumulong sa magulang, kapatid o pamangkin. Ang challenge dito ay kapag halos ang buong sahod mo ay napupunta na sa kanila at wala nang natitira para sa sarili. Hindi masama ang magbigay, pero kung wala ka nang naitatabi para sa sarili mong future, magiging cycle ito na hindi ka makakalaya. May mga pagkakataon na kailangan mong matutong mag-set ng boundaries. Pwedeng tumulong, pero dapat alam mong dapat unahin din ang sarili mong financial stability. Kasi paano ka makakatulong ng tuloy-tuloy sa pamilya kung ikaw mismo ay walang ipon o naghihirap? Ang pang-apat, patuloy na pagtaas ng bilihin at bayarin. Ito ang isa sa mga pinaka-relatable para sa lahat. Every year na lang ay tumataas ang presyo ng bigas, kuryente, tubig, pamasahe o halos lahat ng essentials. Parang hindi na nga makasabay ang sahod mo sa bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ang problema, kung hindi ka marunong mag-adjust, ay madaling mauubos ang pera mo. Halimbawa, kung dati ay sapat na ang 5,000 piso na budget para sa groceries, ngayon ay kulang na ito. Ang solusyon dito ay hindi lang basta reklamo, kundi diskarte. Maghanap ng paraan paano makakatipid, mag-comparison shopping, o maghanap ng mas murang alternatibo, or better yet, maghanap ng dagdag income. Oo, hindi natin makokontrol ang inflation, pero pwede nating kontrolin ang paraan ng paggastos natin. Ang panglima, may asawang gastador. Kung may asawa kang magastos at walang disiplina sa pera, then mahihirapan ka talagang mag-ipon. Kahit gaano ka pa kaingat sa pera, kaso nga lang, kung ang partner mo naman ay hindi marunong mag-budget, parang may butas na rin ang bulsa ninyo. Marriage is partnership, kasama dito ang finances. Kailangan mag-usap tungkol sa pera at magkasundo sa budget. Kung hindi kayo parehong nasa iisang page, laging magiging struggle ang pag-iipon ng pera. Hindi ito usapang pera lang, kundi usapang tiwala at respeto. Kaya mahalaga na magtulungan at hindi maghilahan pababa. Ang pang-anim, walang savings o investment mindset. Maraming empleyado ang iniisip na sapat na ang may trabaho at sahod buwan-buwan. Kaya ang nangyayari, ang sahod ay para lang sa bills at mga gastusin
At kapag may natira, iyon lang ang iipunin. Ang problema, bihira talagang may natitira. Kung ang mindset mo ay mag-iipon kung may sobra, hindi ka talaga makakaipon dahil laging may gastos na susulpot. Ang savings at investment dapat inuuna at hindi maghihintay na lang kung ano ang matitira. Halimbawa, pagkatanggap ng sahod, dapat may nakatabing porsyento agad para sa ipon o investment bago gastusin ang natitira. Ito ang tinatawag na pay yourself first. Kapag ginawa mong habit ito, unti-unti mong mababago ang cycle at masasanay ka na hindi lahat ng sahod mo ay para sa gastos lang. Ang pangpito, sobra sa pakikisama. Natural sa ating mga Pinoy ang pagiging maalaga at palakaibigan. Minsan kahit wala sa budget, sasama pa rin tayo sa inuman, outing o birthday ng barkada dahil ayaw nating matawag na killjoy. May mga pagkakataon din na napipilitan tayong manlibre o mag-ambag ng hindi nakaplano kasi nahihiya tayong tumanggi. Ang problema, kapag paulit-ulit itong nangyayari, ang ipon mo ang unang nasasakripisyo. Hindi masamang makisama pero dapat may hangganan. Ang totoong kaibigan ay makakaintindi kung minsan kailangan mong tumanggi dahil may pinag-iipunan ka. Ang pakikisama ng sobra ay nagiging trap kung lagi mong inuuna ang impresyon ng iba sa'yo kaysa sa financial stability mo. Tandaan, mas importante ang future mo kaysa pansamantalang yes para lang hindi mapahiya. Ang pangwalo, mahilig sa wants, hindi sa needs. Isa ito sa pinakamalaking dahilan kung bakit maraming Pinoy ang hindi makapag-ipon. Madalas inuuna ang mga gusto kaysa sa talagang kailangan. Halimbawa, bibili ng bagong cellphone kahit maayos pa ang luma o order ng pagkain online kahit pwede namang magluto sa bahay. At dahil na rin accessible ang online shopping at laging may sale, natutokso tayong bumili ng bagay na hindi naman natin kailangan. Ang problema, kapag inuuna lagi ang wants, nauubos agad ang sahod at wala nang natitira para sa savings. Walang masama sa pagbili ng reward para sa sarili, pero dapat nasa tamang timing at nasa budget. Kung hindi mo makontrol ang hilig sa wants, magiging cycle ito ng sweldo, gastos, ubos. Kaya laging tandaan, unahin ang needs, maglaan para sa savings, at saka mo isipin kung kaya pa ng budget ang luho mo. Ang pangsyam, walang second income. Sa panahon ngayon, bihira na ang sahod ay sapat na para sa lahat ng gastusin, lalo na kung may pamilya, bills at loans na sabay-sabay binabayaran. Madalas kulang ang isang source of income. Maraming Pinoy ang umaasa lang sa sahod buwan-buwan, kaya kapag may emergency, wala nang ibang mapagkukunan at mapupunta sa utang. Dito pumapasok ang halaga ng pagkakaroon ng side hustle o extra income. Pwedeng magbenta online, mag-freelance work tulad ng pag-edit ng videos, graphic design, o kahit simpleng buy and sell. Hindi naman kailangan agad malaking negosyo, ang importante ay may dagdag income na pumapasok. Ang maganda pa dito, pwede mong ilaan ang extra income mo diretso sa savings o investment nang hindi naaapektuhan ang sahod para sa daily expenses. Ang mindset dapat ay hindi lang empleyado ako, kundi marami akong paraan para kumita. Ang pang-10, mindset na saka na lang. Isa ito sa pinakamalaking kalaban ng maraming Pinoy. Madalas nating sinasabi, mag-iipon ako next month o kaya naman, kapag tumaas na ang sahod, magsisimula na ako. Pero ang totoo, dumaan na ang buwan, madalas taon pa nga, pero hindi pa rin nagsisimula. Ang akala kasi natin ay laging may oras pa, pero ang hindi natin namamalayan, tumatanda tayo na walang naiipon. Ang maliit na ipon ngayon, kahit piso-piso lang, ay mas malaki ang value kaysa sa malaking plano mo na puro bukas na lang. Kung hindi mo sisimulan ngayon, kailan pa? Ang tamang oras para mag-ipon ay hindi sa susunod na sahod, kundi ngayon mismo habang hawak mo pa ang kinikita mo at kaya mo pang magtrabaho. Ang pang-11, maagang nag-asawa. Maraming Pinoy ang maagang nag-aasawa nang hindi pa financially handa. Akala kasi ng iba, sapat na ang pagmamahalan para bumuo ng pamilya, pero kapag nagsama na, biglang lalabas ang totoong gastos, tulad ng kuryente, tubig, renta, gatas ng bata, at iba pang pang-araw-araw na expenses, at lahat ng ito sabay-sabay pumapasok kahit limited lang ang income. Dahil dito, kadalasan wala nang natitira para sa savings dahil inuuna ang pangangailangan ng pamilya. Walang masama sa pag-aasawa ng maaga, pero kung hindi ka pa handa sa financial responsibility, siguradong mabibigatan ka at mahihirapan magtabi para sa future. Ang solusyon dito ay maging masinop at magplano bilang mag-asawa, hatiin ang responsibilities, mag-budget ng maayos at siguraduhing may konting na itatabi kahit maliit lang. Tandaan, mas magiging matibay ang pamilya kung may ipon at seguridad na nakahanda para sa kinabukasan. Ang pang-12,
Kawalan ng financial literacy. Ito ang pinaka-root cause ng lahat. Maraming Pilipino ang hindi naturuan kung paano mag-manage ng pera. Walang subject sa school tungkol sa budgeting, investing o saving. Kaya lumalaki tayong clueless kung paano hawakan ang sahod. Ang resulta, paulit-ulit ang cycle ng overspending at pagkakautang. Ang financial literacy ay hindi luxury, kundi necessity. Sa panahon ngayon, maraming resources online para matuto. Ang kailangan mo lang ay willingness na mag-aral. Ngayon, alam mo na ang mga dahilan kung bakit kahit may trabaho ka, wala ka pa ring ipon. Tandaan, hindi sahod ang kalaban dito, kundi diskarte at mindset. Hindi mo kailangan maging milyonaryo para makapagsimula. Kailangan mo lang ng tamang plano, tamang mindset, at tamang disiplina. Kung patuloy mong ipagpapaliban ang pag-iipon, darating ang panahon na mapapagod ka na sa trabaho, pero wala ka pa ring hawak na bunga ng pinaghirapan mo. Pero kung magsisimula ka ngayon, kahit maliit, unti-unti kang magkakaroon ng kalayaan. Kaya huwag mong hayaan na ubusin ng sistema at maling mindset ang future mo. Simulan mo ngayon kahit pa unti-unti. Dahil ang ipon mo ngayon, yan ang magiging kalayaan mo bukas. At kung mahilig kayo sa mga videos tungkol sa pera, motivation na business, like and share nyo lang ang video na ito at kita-kita po ulit tayo sa mga susunod na video.